Ayon mismo kay Justin Brownlee, ngayon na hindi pa muna siya makakabalik, siya po ay maglalaro sa overseas leagues. Bagamat hindi pa tinukoy kung anong team ito, pero tumimbang sa isip ni JB na maglalaro na lang muna siya sa labas bilang paghahanda at conditioning sa Gilas Window 2. At Troy Rosario, gustong makakuha ulit ng TNT pero parang nagtanim ho ng sama ng loob si Troy sa TNT management kaya tumanggi siya sa offer ng TNT. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Dahil Philippine Cup na ang susunod na conference kaya hindi pa muna makakabalik si JB at ayaw naman ni JB magpahinga sa paglalaro. Ang gusto kasi niya tuloy-tuloy yung conditioning niya. Kinonsidera po ni JB ang paglalaro sa ibang bansa. Sa pagkakalam ko, para may kukuha daw sa kanya na isang Lebanese team. Hindi lang ako sigurado Sa ngayon ang kampo ni JB ay naghahanap ng mas malawak na options or mga liga na kung saan babagay ang playing style ni JB at base din sa kanyang edad, alam mo naman na hindi pwedeng masobrahan si JB kasi may edad na rin. Kaya naman ang huling team niya nung hindi pa siya na-discover ng Ginebra ang pinaka the best option para sa kanya. Napansin ko nga rin kay JB at medyo nag-slow down siya ng konti sa Gilas performance niya. Mapapansin mo yan sa takbuhan, hindi naman maiiwasan yan pero ang kinagandahan lang, yung system ni coach team hindi pinaikot sa kanya. Kumbaga, sa system ni coach team hindi siya masyadong bugbog at hindi nakasalalay sa kanyang bawat possession. Siya nga pala, sa mga hindi pa nakakaalam, si Malonzo at JB ay nakaranas pala ng dehydration bago nagsimula ang laban nila sa Hong Kong. Ano kayang nangyayari sa likod nito? Kaya pala ang bilis na pagod ni JB. As sa first half pa lang, hinihingal-hingal na siya. Halos yung ice pack hindi na tinatanggal. Ilang beses na nangyayari kay JB to. Buti na lang din at gumaling si JB sa second half at nakabawi. Ngayon, looking forward sa mga teams na kukuha sa kanya. Kung hindi daw bilig team to, baka galing nga sa isang team sa Middle East. Ang masasabi ko lang, ang swerte naman ng team na makakakuha sa kanya. Bukod sa dagdag fans, sisikat pa ang ball club na yon. At hindi lang yan, yung capacity pa ni Brownlee ang pinaka-importante. Ayon din sa kanya, malaking benefit ang pagsali niya sa ball club sa ibang bansa kasi may matututunan siyang bagong technique at mas malalaman niya kung paano mag-a-adjust sa kanila, especially sa mga bigger opponents. Mas malalakas na opponents, mas magiging matibay ang pundasyon ni JB habang nasasanay siya sa mga physicality at high-level basketball sa ibang bansa. Alam na ni coach team ang bagay na to at saludo siya sa desisyon ni JB. Pahinga muna siya sa Ginebra pero tuloy pa rin ang conditioning niya. Tungkol din pala sa ibang Gilas players, yung iba sa kanila naghahanap na rin ng mga makabagong options para ma-preserve nilang kanilang lakas bilang paghahanda na rin sa second window ng FIBA at simula sa window na yon, hindi na biro ang mga makakalaban natin mga quiz. Kaya wise choice ang ginawa nila. Tara, next update tayo. TNT nais makakuha ulit si Troy Rosario. Sabi ko na nga ba darating din ang panahon na pababalikin si Troy. Ang problema ng TNT, ayaw na ni Troy. Ayon kay Snowbadwa, tila nagtanim ng galit si Troy sa TNT management dahil ginamit lang daw siya ang instrumento para sa farming. At hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala na siya ay isusugal nila sa trade. Kaya kahit may malaking offer siya doon, sa original team niya, ayaw na niya. Kung sa bagay, ano ba naman itong TNT? Kahit nga ako hindi rin makapaniwala na itatapon nila si Troy ng ganun-ganun na lang. 6-7 PF Center tapos hindi naman napakinabangan masyado ang trade package. Tinapon na nga tapos kukunin ulit. Masakit man kay Troy pero kailangan niyang trabahong to. Hanggang sa nasanay si Troy sa lower team at nagpursige para makatulong. Parang nakontento na lang din si Troy sa Blackwater kahit alam niya na imposibleng makasabay ito sa PBA. Ngayon, dahil ayaw na niya sa TNT, ito ang mas interesting. Ang Magnolia, San Miguel at NLEX handa na makipag-agawan sa kanya. Ang impormasyong to galing pa rin sa mga sources ni Sir Snow. Siyempre, isang asset pa rin sa PBA hanggang ngayon ang pagkakaroon ng 6'7 na shooter. Ang galaw ni Troy parang si Arvin Tolentino din. Modern big man at pwede sa international games. Kapag si Troy napuntang SMC, tiyak balik Gilas yan. Kaso injury prone na din si Troy, kaya medyo mahirap. Para sa akin, mas bagay mapuntang Magnolia si Troy. Considering na may isang big man po ang mawawala sa kanila, pwede din siya sa NLEX kasi nawalan sila ng PF. At itong Blackwater naman parang wala nang pakialam kung sino ang kukuha kay Troy kasi all business lang naman ang habol nila dyan. At nandyan pa si James Yap na number 18 din. Saan kaya mapupunta si Troy at saan naman siya nakababagay?